maging stable ang mga shape. Eh diba, ang hindi siya, if ever, this will support ang mga loads na sa babaw. Even shifted, but rather, ang transmissions ng forces are in terms of compressive forces. So, compressive forces. Okay? So, opposite siya sa atom na cables. Ang cables will resist only tensile forces, but ang atom yung arches will resist majority compressive forces. Una nga sa mga arches nato, na ang common na ginagamit na material is concrete. Okay, kasi gagamit pa sang steel, pero hina-shape siya into follicular shape. So, may isa dili ka arch na ginagamit na as structure. Ang Mactan Airport, arch siya, pero material is timber. Then kadua is ang bago na airport sa Clark. Ang yung Clark International Airport, timber man sila. Tapos arch na ng iyang shape. Kaya reason behind is, in order to carry all those dead loads coming from your roofing, and as well as ang live load niya, so ang ilang ginagamit na structure is 3-inch arch, or arch in general. So, gamiton ng mga common arch na gina-refer ng Miller, so we will have the fixed arch. Fixed, no? Fixed arch. Okay, so based na rin, what is the level of determinacy ito mo na yung shape sa arch? Di ba kung fixed siya, meaning you will have 3 support reaction, that is the end movement, ang vertical reaction at ang horizontal reaction. So 3 din, tatlo din, ang atom na available equation is pila? Isa lang, kasi syempre, this is continuous, di ba? Wala sa internal hinge. So this is indeterminate to the third degree. Second type natin is ang 2-hinge arch. Okay, so hinge today. So this is 2-hinge arch. Okay, so for the 2-hinge arch, anong iyang level of determinacy? Or determinate siya or indeterminate? Okay. Determinate or indeterminate? So, support conditions lang. So, this is spin. So, pila kabilang ang support reactions? 4. Pila kabilang equations? O, 2 lang. 3 lang. So, meaning this is indeterminate to the first degree. So, meaning, hindi na nila encounter ang harmonical klase sa arches. Okay, hindi bang atong theory 1 is determinate structures ng ita. So, we will introduce the third type. Pag naka-common sa talan. Okay, this is the 3-hinge. For the 3-hinge arch, is this determinate or indeterminate? Bilang aton na available equations, or sa ilo ito pinag Miller ginubra niya is separate niya into 2 bodies, meaning may FBD1 karag FBD2. So you'll have a total of 6 na available equation. Then ang imong number of unknowns is may 2 sa diri nga pin, 2 sa diri nga pin, kag 2 man sa diri nga pin, leading you to 6 available equations kag 6 ka unknowns. Thus, ang aton na 3-hinge arch is a determinate na structure. So most of the time, ang inyong may encounter na type of arch is a 3-hinge arch. Okay? Kaya mo siyang arch na stable siya, and as well as this is determinate. So ang atong na 3-hinge arch, may isang special na 3-hinge arch. Okay? Same sa properties ng cables na ito. Kasi this is a 3-hinge arch. Sorry, by the way, heads up. Siguro starting by January, upon enrollment, na-start na kami survey kung sinong gusto mag-international. Kaya as early as January, basta ipaprocess na kamo passport. Kaya ako hindi na problem ang passport permit, damo gusto mag-international, tapos wala ka process, passport. So dapat January pa lang, process na kamo passport, kung gusto ni man or hindi. Okay, at least wala ahead of time. Okay,
isa sa primary requirement or maambal na qualified ka to go to international tour is dapat may passport ka din. Hindi mo wala ka passport. So try to have your appointments as early as now. Mama, papapassport. Ito, gamit pa rin ID. Nataon na lang next year, anong mga possible options natin? Kasi medyo lawig if mag-process ng visa. Okay, ano na may mga visa na countries? Socor, Japan. Eh, di ba sa Southeast Asia, free lang man yan. Wala tayo sa visa na required. Meron sa Southeast Asian na local treaty na kung mag-travel between sea is wala kaya visa manila. So if ever there is a motion na ma-open the other ones, next one now is visa. Okay, so let's say this is a parabolic arch, meaning ang aton na shape ng curve, this is a parabola wherein ang slope sa aton apex is 0, then the-increase siya in the 7 degrees. So if ever this is loaded by a uniform load, okay, ang behavior sa atong na 3-hinge arch is wala asang internal moment ng internal shear. And internally, ang iyang na-resist na type of internal reaction is only axial. So this is the same derivation na linobra sa cables mismo na ang iyang sa derivation ni Miller na for the cable, same din siya. Okay, in-derive yung forces using some parabolic na properties ng inyong segment. So, leading siya na wala ka sa other internal reaction but axial forces along the length ng curve mismo. So, patapos dali, okay, let's check this first example. Kung tuod man give ang assumption na if ever ang imong arch is, ang tawag dali this is a funicular arch. Hindi ko sure kung siya kung spelling. Funicular. Meaning parabolic siya in shape. Okay, ang atong na arch. Okay, may arch na yung class na circular arch, niraman sa funicular arch, okay? And as long ang imong load is uniform load lang yun, okay? Ang atong internal reaction is only axial again. But if ever there are concentrated load, kinanglan mo gid analyze at each point ang imong internal reaction. Okay? So, similar. Okay, so let's have example 5-20. So we have here 80-inch arch bridge. Freezer. Freezer. Hide the boy, pick up the boy.
Okay lang. Okay, boy, masanay ka ba? May possible man cable. Magapa mo. Kita ka lang. Hanggang mo. Pero ay yung structure lang. May nakita ka nga cable yung gamit. Ay, hindi sa cable art ng gamit. Ginayaw nga design. Okay, boy na lang ako. Okay, boy. Di oh. Art kit yung gamit. Ginayaw eh. Cable na siya sa cable. Hindi. Mga ano siya, vertical na compression numbers, meaning ang imalong pa, kami na development sa imang blade na pasa din na pero kasama na natin even though individual na sila ng mga pillars, ang iya ng behaviors, ang loads going to your arch is uniform. Ano mga problem ka na sir? 5-20. Ipilar na, sir. Niveler. Gusto din. Ang mga cable, sir. Pwede po na ma-apply ang mga ano, Okay, that work is determine the internal even na this is 3 pillars, sir. ay hindi siya funicular. Yops. Patayo na lang, sir. Papatayunan ka na lang. Na mga baka spandrel arch. Anong spandrel? Hello? Ha? I-mention mo na ito. Ano? Yes. Importante na siya kung funicular na siya, meaning wala kasang internal reaction. Kung spandrel, wait lang, wala na mention yung pillar ng spandrel. Spandrel. No, kasi 27. Yeah. Mention yun, no? Funicular or parabolic. Wala. Wala, di ba? No, kasi funicular. O assume na lang ang funicular. For our 3-inch arch or arches, we won't be dealing with non-funicular. So meaning tawhay lang ito mapul. Kaya nga, kay kung non-funicular siya, ang inyo lang ang point is niyara kasang shear kag moment. Okay, so let's treat this na this is a funicular or this is a parabolic na arch. So meaning, what we will determine later sa aton na di ko sure kung ang pinhatag ng 3 meters. 3 meters na dito. Meaning circular din. Wala itong nila itong halin. Yung nga, yung 3 meters ni, hindi siya magparabolic. Hindi ba kung parabolic ni siya, dapat ibalot lang yung height. Oh, sir. Kung siya wala, siya kung parabolic siya or non-parabolic or funicular or non-funicular, kay ang imo ka distances, dapat hindi siya linear. Paglainay kasi lang nga ang imo nga increase sa x is squared siya compared sa imo nga increase sa imo nga y nga na values. So brown naton, i-assume na lang na wala na ni kabalo sa hindi siya nga height. I-improve naton if this is a funicular arch, dapat pagsuma naton wala isang internal moment of shear. So later, we need to determine ng values ng y to d at distance nga 3 meters from D or in respect with the horizontal from point A. Okay? Natawag na kung sakto ng number ni Ibilu. Kung hindi, 3 meters. 8. Mga ano ah. Tama. Ma'am, bago dalawin mong laptop, kalimutan ko sabat, di kayo mag-stress start. Kapag imo sugag, kapag imo sugag, isang gamit, tapos uy, magbuo na pa sa Ano na ba? hindi wala katapos. Sige.
confirming and checking the stability and determinacy. O, okay man kung magamit ka mo kay Hibiler, okay man magamit ka mo kay Kasimali. Okay, Kasimali, ano gani? Ginagamit na? Kung mga frames, arches. M M. plus R is equals to 2J. 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 O 2J Plus A. plus EC. Okay? So, i-check na rin siya. So, M natin is the number of members. Labilog. Ay, gawa sa. Sir, dua. Diba, we will treat this as internal hinge, diba? Sir. That is I-save lang na. 1. Okay, basta naman tala ka mga Hibiler. Hibiler, i-treat niya as 2 members. Okay? Reactions is Labilog. That is 4. Ang J is ano ka ng J? That is the number of joints or equation. Gawa sa. Joints. Example, ito naman ang process. Ang J na rin. Number of them. Duwa, di ba? Kagani. Duwa kabilog. Tapos, ang eta is kung internal roller or the internal hinge. Isa. Lock na rin ka pag-ubaran, ha? So, 1J sir. Ano na J sir? Jones. Let's check it. So, 1 plus 4. Ano niya? Kasi mali niya. Kinag-recall na lang ang gamit ng determinacy and stability sa last midterm. Tapos, 2 times J plus 8. That is 5. Tapos, this is 5 equal. Therefore, Pag-dito na lang. Pag-dito na lang din. terminates. Statically. So, tinto ka nga gusto matagan. Okay, next. Since Ibalood ka if statically table sa Sugod sa frames. Kali sa frames no, R is equals to 3M. parallel reaction. Sa may... Reactions sa are frames na non-parallel. M plus R equals to 2J.